alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan. Ayun, what's up mga kahombre ko? At ngayon, for today's video, ay matutunghayan natin ang the biggest! The biggest! The biggest war of all times! Balahura versus Makagago! Woo! Palakpakan! So, ayun na nga, August 2, nag-release si Makagago ng kanyang uploaded video patungkol di umano sa isang poverty porn star at merong child abuse, groomer. Ito po yun, ito yun, yan po sa screen, At si Makagago po, sa kanyang pag-e-edit, naandun yung mukha natin, kitang-kita po ninyo yan. Naandyan pa po tayo, mga kapambihira. Pambihira ka, Makagago, bakit nadamay pa ako dyan? Pero anyway, ito po ay reaction video ko lang patungkol po sa mga bagay na yan. Dahil ito po ay bakbakan ng the biggest! The biggest! Okay. To be honest po, ay nung napanood ko po itong video na to, kalimutan niyo po muna yung aking mga the biggest. Kalimutan niyo na po muna yun. Yun po ay props lang po yun para ma-entertain po kayo at makinig po kayo sa akin. Bakit po ako magre-react? Kasi, ayan nandyan po yung video ko. Palakpakan ang mga putang inangyan. Nandyan pala yung mukha ko. Ayan. Minura tayo ni Makagago. Pero hindi po ako doon nasasaktan, mga kapambihira. At bago po ang lahat, pakinggan po natin kung ano po ang gustong sabihin ni Makagago. Ayos pala So, solid man. Tapos gwapo din siya. So, talagang makakakuha to ng malulupit at madaming mga viewers kasi mukhang magaling din siya, Kung sa ay sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano ang mga naisip nyo kay Kalinga Prab? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Enabler na mga groomer yan. Yung mga tinutulungan nila, love team sa mga kapwa YouTuber at mas maganda ex niya. Yan din napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan nilang teenager sa sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas na. So ewan ko lang mga kahombre ko, this is very sad, If may halong manyakan pala to, if totoo nga ito. Tama? Kailan, tol? Kailan ko ginawa yun? Eto, ginagawa ko na ngayon. Hindi, Kalinga Prab, Tots, pinakakupal na charity vlogger na napanood ko sa buong buhay ko. Manggagamit ng mga minors na tinutulungan niya sa Cam Norte at sa ibang probinsya. Partida, may asawa at anak pa yung vlogger na yan. Tapos hindi nila tinitigil ang pagpapalove team sa mga tinutulungan nila with Kalingap team members na hindi mapagkakatiwalaan ang itsura gaya ng boss nila. Hoy, mga ipokrito! Kadiri ang kupal na yan, poverty porn, plus mga may itsurang tinutulungan para mamanipulate. Di ako magtataka if may nabembang na yan off-cam na minanipula nila. Poverty porn! Tsaka parang ang yabang niya dyan sa lugar nila. From what I can see so far, he is self-righteous kasi nga kaya niya magpagawa ng bahay, etc. Tapos nung humina sila sa poverty porn, nag-try silang mag-pair ng mga minor sa mga team Kalingap. Kadiri lang, posible na may nangyayaring ibang activities dyan off-cam. A wolf in sheep's clothing. Kalinga Prab, poverty porn YouTuber, a groomer and pedo also? Been seeing his videos kasi yung nanay at tatay ko yung laging nasa YouTube nila. And boy, he is very cringy and sort of my groomer pedo vibes yung contents nila. Sa mga tinutulungan nilang Kalingap Angels ba yon? Anyone knows anything about him and his team? May chika ba sa kanila?
Oh my God, pinapanood to ng nanay ko. Wala akong tea about him pero nakaka-cringe yung sinusubukan nila na may love team. May love team between sa tinutulungan nila na mostly minors tsaka sa mga staff nila na halos lahat pushing 30 na. Pero mas lalong icky yung tatay niya. Halos lahat ng babae na tinutulungan nung tinatanong kung may boyfriend ba, kung gusto bang jowain yung isa nilang sponsor na OFW, very matandang manyakis vibe. Not to mention yung poverty porn, pero medyo conflicted ako about that kasi legit naman na tinutulungan nila yung mga binavlog nila. Pero pinagkakakitaan din nila yan for sure. Yes, definitely. Sa views pa lang sa YouTube, panalo na yan mga kahombre ko. Ang dami kong nasabi kasi ayaw ng nanay ko na nagko-comment ako tungkol sa kanila. Kala ko ako lang yung nawirdohan dito. Poverty porn, ang taas ng views. Malamang, laki ng kita nito. Totoo yan. Totoo naman yun. Tapos yung clickbait nila ng mga minor sa videos kadire. Kung ang mga puti may white savior complex, ito parang ganon. My God, mga kahombre ko, sagad to! Kalingat Rab, let's mass report this pedo guys. Hello all, recently ko lang nalaman itong YouTube channel na ito dahil sa mga tita-tita ko na napupuyat kakanood dito. Even with just few videos na napapanood ko kahit pahapyaw lang you can already tell na mga manyak itong mga to. Bukod sa poverty porn clickbaiting, yung mga titles ng videos nila artistahing dalaga at puros mga dalagitang babae yung featured. I went on this subreddit and Chika PH at meron na rin akong nakitang ibang post. Can we seriously do something about this? Maybe even report to the office of Senator Hontiveros? This is so alarming and concerning. Napakaraming nanonood at sinusuportahan ng maraming matatanda. Please reach out po sa mga gustong magsumbong sa office ni Sen Risa. Wow! Super creepy. Like yung mga title ng vlog nila, isang magandang like what the F, parang fetish ba nila yung magagandang mahirap na nasa kabundukan tapos lalandiin nila na parang hero sila or whatever. Creepy. Sobrang cringe niyan. Ginagatasan mga OFWs. Pinag-love team yung isang katim nila at isang menor de edad na babae na na-scout nila na naglalabada lang daw. At nakayapak pag pumapasok na school. Sobrang cringe ng contents kasi halatang uncomfortable si babae pero need niya sakyan mga hirit ng guy. Pero trip na trip ng tita ko at nanay ko, kilig na kilig, Diyos ko. Even after calling out na grooming ang ginagawa nila, minor yung babae. 16 ata, then the guy is 29. Napag-aral na si girl, tapos ngayon kesyo worried si guy sa bagong school ni girl dahil maraming makakilala, sobrang binakuran yung minor. Ayan po mga kahombre ko, ang ating nasagap. Kayo! Ano bang masasabi nyo dito mga kahombre ko? I-comment nyo naman dito. O dali! Pero ako, kung ako mga kahombre ko, ito lang ang mensahe ko sa Team Kalingap, no? At kay Rab ng Team Kalingap. Mga putang ina nyo kayo. Kung ako sa'yo, magpaliwanag ka sa mga tao. Pinapalabas po niya dito sa video ito na ito daw pong taong ito ay groomer. Minor groomer. Ano pong ibig sabihin ng groomer? Pakinggan po ninyo, ano po yung ibig sabihin ng groomer? I-google po natin. Tingnan po ninyo sa screen, basahin po natin. Ito po yung ibig sabihin ng groomer na tinatawag ni Makagago. Ayon po kay Wikipedia, ito sexual grooming. So wala naman po siyang ibang ibig sabihin doon ng grooming or groomer, kundi patungkol po yan sa sexual. Hindi naman po yun ginugroom na aso o ginugroom na halaman, kundi patungkol po yun sa sexual. If I am not mistaken, correct me if I am wrong, ito po yung kanyang pinipinpoint doon na as groomer. Ano ba yung groomer? Bakit ba masama yun? Ito po yun sexual grooming is the action or behavior used to establish an emotional connection with a vulnerable person. Vulnerable person. Generally, a minor, okay? A minor under the age of consent, and sometimes the victim's family to lower their inhibitions with the objective of sexual abuse. Okay, medyo yung sexual grooming ay patungkol po kasi yon sa yung objective na sexual abuse.
Ang tanong ko lang kay Makagago ay meron na ba siyang napatunayan na meron ba talagang sexual abuse na nangyayari? Ako po talaga ay sa issue po na yan ay in between lang po ako dyan ha. Ayaw ko pong, siyempre nandyan yung pangalan natin and meron tayong past and besides may connection pa rin naman po tayo kahit papaano sa kanila. May lukso pa rin naman yung ano natin, damdamin para sa kanila. Pero yung grooming na sinasabi ni Makagago, ang objective po nun ay sexual abuse. Unless na may mapatunayan si Makagago doon sa word na groomer, ang objective ay sexual abuse, pwede. Pwedeng ilaban niya ni Makagago, yung groomer, yung pagiging groomer ay napakasama talaga niyan. Pero kung gino-groom lang naman yung isang bata, yung isang minor, para iangat yung pamumuhay, wala naman tayong makikitang masama doon, ano. And besides po, ayan po, yun sa video po niya na sinasabi niya, na groomer, siyempre, masama ang interpretation ng groomer eh. Child abuse, groomer, etc. etc. Unless meron tayong nakitang complaint, reklamo, saka po tayo mag-react. Okay. Ako po, sa unang, to be honest po sa unang panonood ko sa video na yan ni Makagago, dalawa po agad ang aking naramdaman. Di ko po alam kung matutuwa ako or masasaktan ako sa part na yon kasi kahit paano may damdamin pa rin ako eh. May damdamin pa rin po ako para sa kanila. Okay? Doon po sa mga nakakilala sa akin, may damdamin pa rin po ako para sa kanila. Para bang nakakasakit din naman eh sa part ko na nadadamay din tayo doon. Okay? Pwedeng maging masaya ako dahil nabalahura din tayo before eh. Pinagpestahan din tayo before. Okay? So, ang akin lamang pong point dito, mga kapambihira, mga kapambihira at mga kahombre ko, ang ini-insist po ni Makagago ay poverty porn. So si Makagago po, ito po yung kanyang video, na si Makagago po ay dati rin po yung poverty porn star. Nagbagong buhay na daw po siya. Okay, at sinasabi niya, ini-expose po niya na malaki po talaga ang balik sa poverty porn. At ako rin po, aminado po ako doon, ay inaamin ko po yun sa mga supporters ko na ang tumutulong po talaga doon sa mga beneficiaries po namin, hindi po ako kagaya nung iba na plastic, na kung ano-ano pang sinasabi at nanunumbat pa, sinusumbatan pa po yung mga beneficiaries. Sa tingin ko po, ito po yung pinakang worst sa poverty porn star. Na hindi na nga ikaw yung tumutulong, sponsor na nga yung tumutulong, tapos kumikita ka pa ng limpak-limpak na salapi, nanunumbat ka pa. Sa tingin ko po, sa mga susunod sigurong video, or kung may part 2 pa yan ni Makagago, mas magandang pagpukusan ni Makagago yung mga issue sa mga poverty porn star na bigay bawi, sumbat, tapos pag hindi nila nagustuhan, yung beneficiary, ipapaatake nila sa kanilang mga aso. Yun ang magandang pagpukusan ni Makagago. Kasi yung poverty porn itself ay win-win situation po yun. Yun yung tingin namin dyan Yun yung tingin namin dyan. Maraming namang natutulungan Maraming namang natutulungan and wala namang masama, wala pa rin namang nababiolate na batas. Kapag may complaint na po yan, tulad po nung sinasabi niya, groomer, minor, leading to sexual abuse, ay delikado po talaga yan. Masama po talaga yan. At anyway, ang end po ng video na to, ito po pakinggan po natin. Tanginan nyo kayo. Kung ako sa'yo, magpaliwanag ka sa mga tao. Kasi baka mamaya niyan, meron pa akong mahanap na iba at ispill ko yan dito, no? Kinakabahan yan. Baka lalo lang lumala yung sitwasyon at baka meron pa mga magsalita. Hindi ka sure, baka meron magsalita
tapos magpapatunay na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari, baka mapunta sa pangit yung karera mo. So for me, Kalingap Rob, kung ako sa'yo, itry mong magpaliwanag after ng video na to sa tao kung ano ba talaga ang totoo sa hindi, because I'm curious too. Inihingi po ni Makagago na magsalita si K-Rab na magsalita patungkol sa issue na to. Kasi po, nagwa-warning si Makagago na pwedeng masira ang kanyang pangalan. Okay. Ito po, hindi nakapagtiis yung kanyang tatay. Nagpo-post sa social media. Okay, ito na po, yung mga post niya. Pinagmamalaki po nila yung foundation. Meron din po ako nakitang post. Ito, sinasabi po dito na si Makagago daw po ay meron ding foundation pero hindi naman niya pinagkakakitaan. So magbabanatan na po yung dalawa na yan as we expected. Sa inaasahan po natin ay magbabakbakan po talaga yan. Kaya excited po ako kasi ito po ay bakbakan ng mga the biggest. So antayin po natin. Ang akin pong opinion dyan, wala muna akong kakampihan sa inyong dalawa. Kasi obserbahan po muna natin kung sino po talaga yung may pinaglalaban sa inyong dalawa. Kasi may point rin naman si Makagago. May point rin po itong kabila. Nakakatulong naman daw Marami naman daw na bago ang buhay. Okay? Saka ito po mag-iba po yan ang community. Ang mga supporters po ni Makagago ay naglalaro po sa mga teenager pataas. Ang mga supporters po nitong Team Kalingap ay nag-iedad po yan ng 40 years old pataas. Base po yan sa data ng base po yan sa data na nalalaman ko Kasi po sa mga charity vlogs talaga, most probably halos lahat po ng manunood ay mga kananayan. Okay? So nagkakaroon na po ng takutan sa bawat panig na mag-ingat ka kasi baka masira ka. Sagot naman nung tatay, mag-ingat ka baka hindi ka namin uurungan. So yun lamang po mga kapambira. For the meantime, ang akin pong pipiliing side ay in between po muna ako dyan. In between po muna ako dyan. Sa na yan. Kasi ayan po talaga. At ang mga advice ko lang po kay Makagago, mas maganda po Makagago, siguro, yung groomer kasi leading to sexual abuse. Kapag may napatunayan ka na sexual abuse, saka mo i-push yung grooming. Okay? Pero kung gusto mo talagang pasukin yan, kung gusto mong pabagsakin yan, o kung gusto mong halongkatin yan, yung mga anomal lang ginagawa nila, mag-focus ka doon sa mayroon ng mga complaints. Mag-focus ka doon sa mga complaints ng mga sponsor, mag-focus ka doon sa mga bawian na nangyayari, mag-focus ka doon sa mga pagbabalahura sa mga beneficiaries. Palagay ko magandang laban yon. Palagay ko magandang laban yon kasi merong may evidence na po yun About naman po sa grooming, may nakita po tayo sa comment section. Ito po yun ito. May nakita po tayo sa comment section ni Makagago. Isingit ko lang to kasi nakita ko po na yung palang si Mikoy, ipinapartner sa 14 to 15 years old, yun naman daw pala na di umano si Mikoy ay may nakakakilala at ito po yung comment legit na kilala daw niya si Mikoy. Basahin po natin. Sabi po nung isang comment ni Lucas, Hoy Karen, Irene, porkit taga Camarines Norte, required bang maging supporters ng Kalingap? Oo nga, hindi naman porkit taga dito requirement na yun na suportahan mo. Tsaka yung si Secris, aka Mikoy, na tawag ninyo ngayon, dati nang kilala yan sa Daet. Dati na daw pala itong kilala. Dahil kamukha niya si Jake Vargas. May dance group pa nga yan dito sa Daet. Dati na naging parte din siya ng Master Showman. Yung kay Kuya Germs, dancer, din siya doon. Dati kaya, malamang madami din talaga nakakakilala dyan, lalaki ang anak niyan. At yung asawa niya, Shane ang pangalan.
sambahin nyo pa ang kalingap nyo. Ay, pambihira. May asawa at anak na pala yun, ipinapartner sa minor. So, maaaring may puntos nga si Makagago at leading to ano nga yun, maaari. Or, alam nyo yun, yung part na minor, tapos may asawa na, ipapartner mo pa. Saka, given po meron po talagang nangyayari pong love team, nagkakatuluyan hanggang sa nagkakasakitan. Ay, naku. Sabi ni Lucas, Lol, taga Camarines Norte ako at kilala ko yan, si Michael Cerces Algalado, may asawa at anak yan. Ay, naku, yari. Tapos may nagsagot, oy, single si Lucas, si Mikoy basher ka rin, walang alam. Taga-diet rin daw siya. Sabi ni Mabs, for the views lang pala talaga, kaya Danjoy, lumabas din ang totoo. Tingnan nyo, alam niyo na po yung issue na yun, although hindi na po tayo kasama doon. Gusto ko lang po itong banggitin dahil po, yung pong pinopoint ni Makagago na grooming daw, grooming, at some point sa mga tingin po ng mga manonood ay may mga nagko-complain na po ng mga manonood. Kasi nakakakita po sila ng pagiging uncomfortable ng mga beneficiaries na mga minor. Kaya lang, vulnerable po sila. No choice po sila. No choice kasi siyempre nga naman, kailangan namin magkapera, kailangan po namin matulungan. Yun po yun sigurong pinopoint ni Makagago. If I'm not mistaken. Pero anyway, hindi ko na po muna pahaba itong video na to. Antayin ko po muna yung sagutan nila. Saka po ako magkakampi sa kanila. Saka po ako pipili, nakakampihan sa kanila after po nila magsagutan. Abangan po ninyo ito mga kapambihira kasi po nakaka-relate din po tayo dito and yun nga, na-involved din tayo. Pinapangit ni Makagago yung mukha natin dyan. Ayan di ba? So, saka syempre, may damdamin din tayo para dun sa, kahit pa paano po, dun sa dati nating kagrupo, kahit pa paano may naramdaman din tayong bugso ng damdamin para sa kanila eh. Pero, ako po ay, mag-iisip tayo dito, walang halong emosyon. Mag-iisip tayo dito, magpapaliwanag tayo, walang halong emosyon, walang halong pagkabayas. Hindi katulad yung as usual, siyempre yung mga reaktor nila, aatake na yan, may go signal na po yan eh. Nasa post na po, may go signal na yan. Magbabanata na daw po yan, may go signal na po yan. So as usual, yung mga reaktor na po yan, napapakinggan ninyo ay hindi po yan magbibigay ng accurate na pagpapaliwanag kasi po yan, obviously, bias po yan. Bias po yan kasi syempre kakampi sila dun eh. Kakampi yan, automatic kakampi yan. Syempre, alagad sila nun eh. Okay? So yun lamang po mga kapambira and peace. God bless po sa lahat. See you on my next vlog. Bye-bye!